Hi guys! Hello sa inyo lahat. So, ito na yung video na interesado kayong malaman at for sure na tatapusin ito. Ito na yung katanungan na gusto nyo bang makarating dito sa Japan. Napakadaming mga Pilipino ang nandito na at marami pang gustong mga makarating. So, makakapunta naman talaga kayo dito. Maraming pagpipilian. Kung meron kang pamilya like ate, kuya, tita, nanay, magulang, pinsang, no? Pagdating naman sa mga pinsan, may level ng mga ano yun, first cousin, third cousin, no, mga noon, parang may pagkaiba sa mga documents na needed. Pwede ka nang ma-invite kung meron kang friends dito, no? So, yan, ma-invite ka nila. Pero kasi, sa kanila kasi, kailangan nilang mag-provide ng mga dokumento na kailangan mo. As in, yung mga to is willing mag-provide ng mga kailangan mo at i-take yung all responsibility while you stay here in Japan. No? Pag sinabing ganun, yun, kukumpletuhin nila lahat ng kailangan mo, pati mga gastos mo, yung mga pag-stay mo dito, pagkain mo, lalo na kung may ginawa kang kasalanan while staying here, responsibilidad nila ikaw. So, ganun yon. At dyan sa Pilipinas, meron din ilang mga dokumento na kailangan mo rin i-provide, like your own birth certificate, your own passport, and authorization letter about your birth certificate, no, that you giving that authority, na i-review ang yung dokumentong ganyan, and then yung itinerary plan, schedule of stay. Halimbawa, you're staying here for 30 days or 90 days, so total 3 months. Ididetalye mo doon anong gagawin mo sa buong buwan na yon, sa buong 90 days na yon. So, yun, kasama yun doon. Tapos, picture mo. And then, yung form naman sa agency yan. Sa mga agency na pupuntahan nyo, only accredited agency, you can search that on Google or maraming kaming mga vlogger na tulad ko na nag-search, ay nag-vlog na ng mga accredited agency na kung saan you willing mag-passes when you are flying Japan visa. Okay? So, yung pwedeng way mo na makarating dito. Kung approve ka. Kasi yung mga dokumento na yan, bubusisiin pa yan sa agency. Iga-guide ka nila. Kung may kulang, pero pwede kang to follow up, bumalik anytime. Hanggang sa makumpleto mo yung mga requirements. I-check nila yan kung valid pa. Kasi lahat ng dokumento na galing dito sa Japan, napapadala dyan sa Pilipinas, is valid only for 3 months. Okay? Minsan nga, parang mahigit 2 months lang no? Parang gusto nila, pag-alanganin na, you can apply with the new documents. You can back anytime. So, ganun yon. And one thing I remind to you guys, dapat yung nag-invite sa inyo, mapakamag-anak nyo yan, pamilya o friends, dapat stable ang job nila, good payer sa tax, no? At sagot nila talaga, responsibilidad ka nila, no? Yun. Maganda yung record. Naku, patok na patok yan. I mean, good points yan, no? Yan, pasensya na kasi sa mga bata maingay kasi nagpi-play sila doon. So, good points yan. Tapos, eto, remind ko lang sa inyo pagdating sa visa, kung approve o hindi, wala na sa, wala nang, o labas na dyan ng agency. Kasi kahit sila, hindi nila alam yan kung ma-approve ka o hindi. Pero, once na pipick upin na ang iyong passport, ite-text ka nila. Pwede ka makatanggap ng text sa umaga, tanghali, o hating gabi, like sobrang gabi na alas 10. Kaya kinabukasan ka na babalik sa agency na yun kung saan ka nag-apply ng visa. And doon, in front to front, face to face, bubuklatin nila ang passport sa harapan mo at i-explain nila kung you are nag-run ng mabigyan ng visa. Kung for how many days you stay. Kasi ako, I applied 90 days. Ganito ang sabi, nag-run po kayo, ma'am. 90 days staying in Japan, yung mga ganun, no? Kasi meron iba talagang bakasyon lang, like 1 week, kasi kailangan nilang bumalik sa Pilipinas, may sarili din silang mga trabaho at mga business na babalikan. So, yun, ang pinopoint ko po is, hindi sasabihin through call o through text kung ikaw ay approve o deny. Okay? So, yun. Sa agency, in front of you. Eto pa, you can go here, kung saan mo mga country gusto, by your own sariling gastos. Kailangan may trabaho ka, may pera kang ipon, may mga business ka. Kahit simple, basta ito ay business, no? At yan ay may mga certification. Minsan nahanapan ka ng mga ganyan, DTI permit. So, as in, may pang gastos ka sa booking ng hotel, plane ticket mo. Pero, you should prepare to the all consequence. Kasi kahit yung mga mapera na, once na nakompleto na nila ito at na-allow sila na bigyan sila ng visa ng
Japanese Embassy dyan sa atin sa Pilipinas. Ito naman ang issue, yung sa atin sa immigration, no, patuloy pa rin marami na-upload. So, nakakapanghinayang kasi yung nagastos, yung effort mo sa pagkumpleto, at yung sobrang nagdasal ka na sa Quiapo, sa Baclaran, sa bahay, no? Tapos yung immigration lang pala maglalaglag sa'yo. Oh my God, yung lahat ng perang ginastos mo, as in kumpleto ka na, hanap ka pa ng yearbook, char. So, yan, sana magbago na po yung immigration. Ay, pagdating ng sa usaping immigration, I agree sa mga dapat limitado lang, dapat mas mahigpit sila sa mga taong talagang lalabas ng bansa na hindi naman alam kung saan talaga sila pupunta, hindi sila sigurado o walang sasalo sa kanila sa bansa na yon. Pero yung mga taong talagang sanay na, travel na ng travel, biro mo nakaka-experience pa sila ng upload. I mean, yung talagang timer na, kasi alam na nila yung ginagawa nila, pero nakakaano talaga, nakakadismaya na na-upload sila. Pero mas nakakadismaya yung sa mga first timer na na-upload pa na pag-iiwanan ng airplane. Kasi nandun na lahat ng gastos eh. Halos nag-run na ni Lord yung visa mo. Thanks God. Tapos na-upload lang ng immigration. So, yun yung mga topic sa vlog na to, sa video na to, na maaari kang makapunta dito sa Japan by invite your friends, relatives, family, or on your own. So, yan. Sana ibigay nyo. Stay tuned for more upload video. Bye-bye.